Samantala, masaya si Tristan dahil wala nangyaring masama sa kanyang asawa. Nagpapasalamat siya dahil ligtas ito. Subalit nakiusap ang kanyang ninong na doon muna itong manirahan sa kanyang poder, kaya pumayag naman siya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tristan ay hindi si Joyce ang kanyang tunay na kasama. Ito ay ang nagpapanggap lang na Joyce. Walang kaalam-alam si Tristan sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang peking Joyce na kasama niya ay ang babaeng ipapalit sana nila noong kasal ni Joseph at Joyce Ann, pero bigla naman dumating sa Tristan. Wala din kasing sinabi si Laura kay Sakto kaya nasira ang plano nito. Malakang ibinayad ni Sakto para lang maging ligtas ang kanyang anak. Alam din niya na kayang protektahan ni Tristan ang kanyang anak, ngunit nangyari pa rin na kinidnap ito noong mga nakaraan, kaya mas minabuti niya na itago ang kanyang anak. Kahit na alam niyang nasasaktan ito sa pagkulong niya, ay kailangan niyang gawin. Alam niya hindi siya maintindihan ng kahit na sino, pero gusto niyang bumawi sa kanyang anak. Gusto niya itong makasama na kahit ramdam niya ang galit dito sa kanya. "Ninong, nasaan po asawa ko?" tanong ni Tristan sa kanyang ninong. "Nasa silid niya, iho. Umakyat ka na lang para makita mo." Sagot naman ni Sakto sa kanya. Umakyat sa Tristan papunta sa silid na itinuro sa kanya, pero napatingin siya sa isang silid na may kandado. Matagal siyang nakatingin dito bago nagpa siya napuntahan na ang kanyang asawa. Pagkarating niya sa silid nito ay natutulog ito kaya napangiti siya. Pero may nagbago sa nararamdaman niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya hindi na katulad ng dati. Parang may kakaiba dahil tuwing nakikita niya ito'y wala na excitement. At natatakot siya dahil sa nararamdaman niya. Dahil ramdam din niya ang panlalamig ni Joyce sa kanya. Pero nagpapasalamat din siya dahil hindi ito nagalit sa kanya. Ang buong akala niya ay magagalit ito dahil sa nagsinungaling siya tungkol sa tunay nitong ama. Pero nagpasalamat pa ito sa kanya. Lumabas na lang sa Tristan at inayaan niya na lang na matulog ang asawa niya at bumaba na siya para makipagkwentuhan sa kanyang ninong. "Kamusta po ang kumpanya ninyo, ninong?" tanong ni Tristan kay Sakto. "Maayos naman. Nasaan pala si Joyce?" Sagot naman ni Sakto. "She's still sleeping, ninong. Hintayin mo na lang na gumising siya. Alis muna ako para puntahan ang mami niya," sabi ni Sakto kay Tristan. "Sige po." Nang makaalis si Sakto ay nag-ikot sa Tristan sa buong bahay ng kanyang ninong hanggang sa nakatingin siya sa may itaas. Masyadong mataas ang veranda kaya hindi niya nakikita kung anong nasa itaas. Pero nagagandahan siya. Iniisip niya na paano kaya kung nandiyan ang asawa niya. Pero naalala niya na kahit halik ay hindi na niya nagagawa sa asawa niya dahil para itong palaging umiiwas sa kanya. Samantala, nakatulog na lang si Joyce sa kakaiyak. Nagising naman siya pero gabi na. Lumabas siya papunta sa veranda para silipin kung nasa baba pa ang kotse ng kanyang asawa. "Tristan! Tristan, nandito ako!" Sigaw niya dahil palabas na sa gate ang kotse nito. "Hindi mo malang ako kilala. Hindi naman siyang asawa mo eh. Nandito ang tunay mong asawa." Umiiyak siya dahil sobrang sakit ng puso niya. Hanggang sumapit ang gabi ay pwede na ulit siyang lumabas sa silid niya. Hinintay ni Joyce na makatulog na ang lahat bago siya pumunta sa office ng daddy niya dito sa bahay nila. Laking pasasalamat niya dahil hindi ito nakalock. Dahan-dahan ang bawat kilos niya hanggang sa makapasok na siya sa loob. Unang ginawa niya ay binuksan niya kaagad ang laptop nito. Pasalamat siya dahil wala itong password. Kaagad niya isinaksak ang mga USB at isa-isang binuksan ang mga files. Wala naman siyang nakitang kakaiba dahil mga documents lang tungkol sa mga mamanahin niya. Hanggang sa nahagip ng mga mata niya ang isang files na kakaiba. Kaagad niya itong binuksan at natuloy siya sa kinatatayuan niya nang makita niya ang isang agreement. Agreement tungkol sa kasal nila ni Tristan. Binasa niya ito at nag-unahang lumandas ang mga luha niya. So, hindi totoo ang lahat. Isang agreement lang para matulungan niya kung hindi may kasal kay Joseph. Bakit? Bakit sila nagsinungaling sa akin? Hindi niya ako mahal dahil kasunduan lang ang lahat. Naikuyom ni Joyce ang kanyang mga palad sa galit. Maraming katanungan na nasa isipan niya ngayon. Mabilis siyang kumuha ng pera. May nakita siyang bag kaya doon niya inilagay ang mga pera. Bumaba siya at nagbabaka sakali na baka makaalis siya. Mahimbing nang natutulog ang guard kaya dahan-dahan niyang tinanggal sa tagiliran nito ang mga susi. At nang mabuksan niya ang gate ay kaagad siyang tumakbo palayo sa lugar na hindi niya alam kung nasaan siya. Isa lang ang alam niya, gusto na niyang lumayo. Ipinangako ni Joyce sa kanyang sarili na hindi na siya magpapakita pang muli sa mga taong nagsinungaling sa kanya.
After 2 years, pagkalipas ng 2 taon ay bumalik si Joyce sa Maynila. Muli siya nag-apply sa Bravo Company dahil alam niya na kahit anong mangyari ay tatanggapin siya doon. Kailangan niya ng trabaho at wala na siyang pakialam kung sakali mang magkita pa sila ni Tristan. Siguro nga'y masaya na ito kasama ang Peck and Joyce. Yun ang paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang sarili. Nagpapasalamat din siya dahil nandoon pa ang mga kaibigan niya. At kagaya ng dati ay na-miss nila ang isa't isa. Araw-araw siyang pagod galing sa trabaho dahil sa malayo din ito sa bahay na nirerentahan niya. Pero kinakaya niya dahil alam niya na kailangan niya itong gawin. Mama! Sigaw na isang bata habang papasok si Joyce sa loob ng kanilang bahay. Namiss mo ba si Mama? Behave ka ba habang wala ako? Tanong ni Joyce sa kanyang anak na lalaki. Ilang araw mula noon tumakas si Joyce ay napag-alaman niya na buntis siya. Sa loob ng 2 taon ay kinaya niyang mabuhay na mag-isa. Napadpad siya sa isang liblib na probinsya at nabuhay ng normal. Hindi naging madali lalo na noong buntis siya. Pero mabait ang mga kapitbahay niya, tinutulungan siya palagi, lalo na noong naglilihi pa siya. Subalit lumalaki na ang kanyang anak at kailangan niya ng maayos na trabaho. Alam niya na darating ang araw na magkikita ang mag-ama niya pero sa ngayon ay sisikapin niya na palakihin ang anak niya na mag-isa. Salamat, Maya. Anya sa kaibigan niya na nag-aalaga sa anak niya tuwing wala siya. Walang anuman, friend. Mabait itong si Riley kaya masaya ako tuwing naalagaan ko siya. Sana soon ako din magkaroon ng ganito kakita bata. Nakangiti na sabi ni Maya sa kanyang kaibigan. Unahin mo muna maghanap ng boyfriend. Natatawa na sabi ni Joyce Ann sa kaibigan niya. Coming soon. Pabiro din na sagot naman ito. Sabay silang natawa. Kapitbahay ni Joyce Ann si Maya at nagkakilala sila noong minsan na nagbakasyon si Maya sa probinsya at nung bumalik siya ay sumama na si Joyce. Ayaw na kasi ni Joyce na maulit ang nangyari noong minsan na nagkasakit si Riley dahil sa layo ng ospital. Hindi niya kakayanin kapag may mangyayaring masama sa kanyang anak. Kaya mas minabuti niya na bumalik. Nakakapagod man ang lahat ng problema at obligasyon ay masaya si Joyce Ann na kinakaya niya ang lahat para sa anak. Nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ng Panginoon ng malakas na pangangatawan. 1 taong mahigit pa lang ang anak niya pero may words na itong nabibigkas, kagaya ng mama. Nagiiwan siya ng gatas niya tuwing nasa trabaho siya. Bago umalis ay nagpapump na siya. Masasabi niya na ibang-iba na ang katawan niya sa dati niyang katawan ngayon. Lumaki na ang dibdib niya at medyo malaman na rin siya. Marami ang nagtangkang maligaw pero hindi siya nagpadala sa mga ito. Para sa kanya ay wala na siyang time pa na pumasok sa isang relasyon. Nalaman din ni Joyce na nanalo sa eleksyon ng kanyang daddy. Masakit man pero tiniis niya na wala sa tabi niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Ayaw niyang mabuhay sa mundo na magulo at puno ng kasinungalingan. Dahil ang anak na niya ang mahalaga sa kanya. Ang matulog na katabi ang anak niya sa gabi ay siyang pinakamagandang pahinga na nangyayari sa buhay niya. Na kahit anong problema ay makakaya niya. Kinabukasan ay walang pasok si Joyce sa trabaho kaya naisipan niyang pumunta sa grocery. 2 buwan na rin siyang nagtatrabaho sa Bravo Company at napag-alaman niya na nawala din pala doon si Luke at kababalik pa lang nito. Kaya nakiusap siya dito na wag nang sabihin sa pinsan nito na doon siya ulit nagtatrabaho. Baby, are you ready? Nakangiti na tanong niya sa baby niya habang papasok sila sa loob ng grocery. Nasa baby carrier si baby Riley kaya hindi naman siya nahihirapan. Balak din niya na mag-taxi na lang pag-uwi nila. Habang nag-iikot siya, ay hindi niya inaasahan na makikita niya si Cheska. Kaagad naman siyang nag-iba ng daan dahil hindi niya ito nais na makita. Pagkatapos niyang bilhin ang lahat ng kailangan niya, kaagad silang umuwi at nagluto siya ng tanghalian niya. Araw-araw ay ganito ang naging routine niya hanggang sa nasanay na lang siya. Hindi pa niya napapabinyagan ang anak niya dahil nag-iipon pa siya. Kaya sinisikap niyang pumasok palagi dahil sayang din ang sasahurin niya kung liliban siya sa trabaho. Sisi, sama ka ba mamaya? Tanong sa kanya ni Trina. Pas muna ako, kayo na lang muna. Sagot niya sa akin niyang kaibigan. Okay, pero kapag gusto mo sumami, sabihan mo lang kami ha? Salamat pero alam niyo naman ang dahilan ko, di ba? Nanay na ako ngayon kaya hindi na ako pwedeng gumala o magsaya kung kailan kong gusto. Sagot niya sa mga kaibigan niya. Sa wakas ay nasabi na niya ang lahat sa mga kaibigan niya. Ang buong akala kasi ng mga ito ay siya ang kasama ni Tristan noon sa kumpanya. Naiinis nga ang mga ito sa ex-husband niya. Para sa kanya ay ex na niya ito. Gusto mo ba sa bahay na lang tayo? Dali mo si baby para makapag-movie marathon tayo. Nakangiti na tanong sa kanya ni John.
Nakakahiya naman. Nahihiyang sabi ni Joyce. Naku, gusto namin makilala ang baby mo na soon inaanak namin. Nakangiti na sabi ni John. Sige. Nakangiti na sagot ni Joyce sa kanila. Masaya siya dahil naunawaan siya ng mga kaibigan niya. Joyce, tinatawag ka ni Sir Luke. Sabi ng isa sa mga katrabaho niya. Sige, salamat. Mabilis na pumasok si Joyce sa opisina ng kanyang boss. Masasabi niya na ibang-iba na rin ito ngayon dahil ang alam niya ay nakita na nito si Kay pero hindi pa ito pinapatawad ng kaibigan niya. Pinatawag niyo po ako, sir? Magalang na tanong niya dito. Pwede ba na ikaw ang pumunta sa Cebu Conference? Tanong nito sa kanya. I'm sorry sir pero hindi po ako pwede. Iba na lang po ang pupuntahin niyo. Sagot ni Joyce Ann kay Luke. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Biglang tanong ni Luke na ikinataranta ni Joyce. Wala naman po. Nauutal na sagot niya. Alam ko na meron. Kung gugustuhin ko pwede ko sabihin sa pinsan ko na nandito ka. Pero mas pinili ko na hindi kaya sabihin mo na. Ano pa ba sekreto mo? Seryosong tanong ni Luke. Hindi ako pwede dahil wala mag-aalaga sa baby ko. Sorry, pero sana ihayaan mo na lang kami ng anak ko. Pero kailangan niyang malaman na may anak kayo. Hindi mo alam kung anong... Hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan ko. Kaya respeto mo sana ang desisyon ko. Alam ko sobra-sobra na ang lahat ng inihiling ko sa iyo pero sana ihayaan mo naman ako. Umiiyak na pakiusap niya kay Luke. Napapuntong hininga na lang si Luke dahil tama ito. Wala siyang karapatan na maghimasok sa problema ng mga ito. Pumayag siya at pinalabas na si Joyce. Hello bro, sa labas na lang tayo magkita. Sabi ni Luke kay Tristan dahil kararating lang nito at nais na Tristan na pumunta sa company niya. Okay bro. At doon na nagkita sa isang restaurant ang magpinsan. Lumipas pa ang maraming araw ay naging maayos at panatag si Joyce Ann pero hindi niya inaasahan na magkikita sila ng kanyang ina. Nakatingin lang ito sa kanya at wala namang reaksyon si Joyce. Akmang aalis na siya nang biglaan na lang hawakan ni Laura ang kamay ng kanyang anak. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Wala nang hutaan dapat na pag-usapan. Sagot ni Joyce Ann at mabilis na nilisan ang lugar. Mabilis siyang sumakay sa jeep pauwi sa bahay niya. Pinipilit na pinipigilan ni Joyce ang mga luha niya dahil ayaw niyang umiyak sa biyahe dahil alam niya na hindi ito makatutulong sa kanya. Pagkarating niya sa bahay nila ay kaagad niyang niyakap ang anak niya at doon na bumuhos sa mga luha niya. Nais niyang yakapin ang mommy niya pero sa tingin niya ay hindi pa niya ito kayang gawin sa ngayon. Welcome back bro! Nakangiti na sabi ni Luke sa kanyang pinsan. Nasa isang restaurant sila ngayon. Same to you. Kala ko ikaw lang ang aalis pero ako rin pala. Natatawa na sabi na Tristan sa kanyang pinsan. Kakarating lang niya galing sa Singapore. Sa loob ng 2 taon ay doon na siya nanirahan. Pagkatapos niyang matuklasan na peke lang ang Joyce Ann na kasama niya. Hindi niya inakala na lolokohin siya ng sarili niyang ninong. Hinanap niya ang asawa niya ngunit hindi niya ito matagpuan. Kaya nagpasya na lang siya na umalis. Nangungulila siya sa asawa niya at wala siyang alam sa nangyari. At ngayon after 2 years ay bumalik siya. Nagbabaka sakali siya na baka mahanap na niya ang asawa niya. Kumain at nagkwentuhan sila ni Luke. Masasabi niya na halos walang pinagkaiba ang pinagdaanan nilang dalawa. Pagkagaling ni Tristan sa restaurant ay doon na siya dumiretso sa dati nilang bahay. Pagpasok niya ay wala pa rin itong pagbabago. Hindi niya maiiwasan na hindi umiyak. Sobrang nasasaktan siya sa mga nangyari. Aminado siya na nagsisinungaling siya kay Joyce pero noon yun, hindi niya akalain na mamahalin niya ito. Pumirma siya para makatulong sa mommy ni Joyce Ann pero nagkamali siya dahil sana hindi na lang siya pumirma. Sana tumanggi na lang siya. Napakagago niya dahil pumayag siya at sa tingin niya ay yun ang dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya. At ngayon na nakabalik na siya gagawin niya ang lahat para mahanap ito. Hinalikan niya ang larawan ni Joyce Ann dahil sobrang namimiss na niya ito. Sa loob ng 2 taon ay naging wasted siya. Pinilit na lang niya na sumabay sa agos ng buhay hanggang sa napanaginipan niya ito kaya siya nagpasya na bumalik. Humiga na si Tristan at pumikit na para matulog dahil simula bukas ay hahanapin na niya ang asawa niya. Kahit ano mangyari ay legal silang mag-asawa at hindi niya ito bibitawan. Kinabukasan ay maagang pumunta si Tristan sa kanyang kaibigan na si Rico. Gusto niya magpatulong na mahanap si Joyce Ann. Bakit hindi mo itanong kay Luke? Ang tanging sagot ni Rico. Bakit kailangan ko itanong kay Luke? Tanong niya kay Rico ngunit nagkibit balikat lang ito.
Balak niya sana natawagan si Luke pero hindi niya magawa, kaya nagkusa na siyang pumunta sa kumpanya ng kanyang pinsan. Binati siya ng mga employee nito kaya ngumiti siya. Sabi ng secretary nito ay nasa boardroom pa ito kaya naghintay muna siya. Habang iniinom niya ang kape na ibinigay sa kanya ng secretary ng kanyang pinsan ay biglang bumukas ang pintuan. Natulala si Tristan dahil nasa harapan niya ngayon ang kanyang asawa. Habang napako naman si Joyce Ann sa kanyang kinatatayuan. Maghahatid lang sana siya ng mga papeles kay Luke pero hindi niya inaasahan na makikita niya ang lalaki na matagal na niyang pinipilit na kalimutan. Nahirapan man siyang ihakbang ang mga paa niya, pinilit niya pa rin na makaalis sa lugar na iyon. Para sa kanya wala na silang dapat na koneksyon ni Tristan. Mas maayos at masaya na ang buhay niya habang wala ito at ayaw na niyang masaktan pang muli. Samantala nagulat naman si Luke dahil hindi niya inaasahan na magkikita na ang dalawa. Sinalubong siya na isang malakas na suntok ni Tristan. "You lied to me! Bakit? I'm your dumb cousin!" Galit na sigaw ni Tristan kay Luke. "Sorry bro, pero sinunod ko lang kagustuhan niya. Hindi pa siya handa na makita ka at nire-respeto ko iyon. You're my cousin, pero nasaktan mo din siya." Paliwanag ni Luke. "Pero sana sinabi mo man lang sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na makita ng asawa ko." Puno ng hinanakit na sabi ni Tristan sa kanyang pinsan. "I'm sorry bro, hindi mo ba siya susundan?" Tanong ni Luke sa kanya. Nang nahimas-himasan sa Tristan ay gaagad siyang tumakbo palabas para hanapin ang asawa niya. Ngunit wala na ito. Ang sabi ng mga kaibigan nito ay umalis na daw. "Trina, alam mo ba kung saan siya nakatira?" Tanong niya sa kaibigan nito. "Hindi. And please lang, huwag mo siyang guguluhin pa. Masaya na siya at tahimik ang buhay niya." Naiinis na sagot ni Trina kay Tristan dahil naiinis siya dito. "Sorry, pero gusto ko lang makasama ang asawa ko." "Asawa na pinabayaan mo? Kung mahal mo siya, sana hindi mo siya sinasaktan. Hindi ka nagsisinungaling." Saan nito bago umalis? Gulong-gulo na si Tristan at hindi niya alam ang gagawin. Tama ang lahat ng mga sinabit ng kaibigan ng kanyang asawa. Hindi siya makakatulog sa gabi sa kakaisip kung paano ba niya makakausap ang asawa niya. Kinabukasan ay maaga pa siyang gumising para pumunta sa Bravo Company pero buong araw na siyang nandoon ay wala pa ring Joyce Ann na dumating. Hindi pala ito pumasok sa trabaho. Umuwi na lang siya na bagsak ang balikat. Umaasa siya na makikita niya ulit ito pero alam niya na magkikita sila ulit. Sa loob ng isang linggo hindi ito pumasok. Halos araw-araw ay pumupunta si Tristan sa Bravo Company pero wala pa rin. Kahit na sa HR ay hindi niya nakuha ang bagong address dahil ang sabi hindi na daw ito hininga ng bagong resume. Araw na Lunes ay masiglang bumangon si Tristan para sa panibagong araw na pagpunta sa Bravo Company. Maaga pa lang ay nag-aabang na siya sa entrance. "Hon!" Tawag niya kay Joyce Ann pero parang wala lang itong narinig. Mabilis itong pumasok sa loob ng building. Sinundan niya ito at hinila niya papunta sa VIP elevator. "Bitawan mo nga ako! Ano ba kailangan mo?" Galit na bulyaw ni Joyce sa kanya. "Hon, please, kahit 5 minutes lang." Sabi niya sa kanyang asawa. 5 minutes? Para saan? Sa mga kasinungalingan mo? Leave me alone, kasi masaya na ako na wala ka sa buhay ko. Nakatitig si Joyce diretso sa mga mata niya. Nasaktan siya pero hindi niya pinahalata. Mahal niya ito at hindi niya ito susukuan. "No, I want to clear things to you." Matigas na saan niya kay Joyce Ann. "Clear things? Na ano? Naniloko mo ako? Naisip mo man lang ba na masasaktan ako? Bakit ka nagsinungaling na tinago sa akin? Minahal mo ba ako o pinaniwala mo lang ako?" Puno ng hinanakit na tanong ni Joyce Ann sa kanya. "I love you at inaamin ko na nagkamali ako. Pareho tayong biktima dito. At ang pagkakamali ko lang ay ang pumayag na pumirma sa kasunduan. Pinalabas lang ng mommy mo na gusto niya ako pero ang totoo hindi niya ako gusto para sa'yo. Gusto niya na maghiwalay tayo." Paliwanag na Tristan. "May pinagkaiba ka ba sa kanila? Wala naman, di ba? Kaya hayaan mo na ako dahil hindi kita kailangan sa buhay ko." Bumukas ang elevator at mabilis na lumabas si Joyce Ann. Naiwan naman si Tristan na bagsak ang dalawang balikat. Parang sinaksak siya ng matalim sa mga salita na binitawan nito sa kanya. Pero hindi siya susuko dahil hinintay niya pa rin ito hanggang sa mag-uwian na. Pero nagtataka si Tristan dahil sumapit ng 7:00 ay hindi pa rin lumalabas si Joyce. Wala si Luke ngayon dahil pinuntahan nito si Kay, kaya wala siyang mapagtanungan. Umuwi na lang siya at bukas na naman ulit.
Hanggang sa loob ng 1 linggo ay ganoon na nangyayari. Para na lang siyang hangin kay Joyce. Tuwing nakakasalubong niya ito ay hindi siya pinapansin o tinatapunan man lang ng tingin. Kahit ang mga bulaklak na ibinibigay niya hindi nito kinukuha. Bro, gusto mo bang makasama ang asawa mo? Biglang tanong ni Luke sa kanya. Oo naman. Gusto ko siyang makausap ng maayos. Mabilis na umuwi si Joyce sa makita niya sa Tristan, pero pagdating niya sa bahay na inuupahan niya ay inaapoy naglagnat ang kanyang anak. Kaya 1 linggo din siyang hindi nakapasok sa trabaho dahil inaalagaan niya ito, hanggang sa maging okay na si Baby Riley. Baby Riley, papasok na si Mommy sa work ha? Bihib ka kay Tita Maya. Kausap ni Joyce sa kanyang anak, kahit na alam niya na hindi naman siya dito sasagutin. Hinalikan niya ang kanyang anak at nagpaalam na siya na papasok na sa trabaho. Pagdating niya sa company ay kaagad niyang nakita si Tristan. Balak niya sana itong baliwalain pero mabilis siyang hinila nitong papasok sa elevator. Habang tinititigan niya ito, hindi niya maiwasan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Masasabi niya na wala pa rin palang pinagkaiba ang nararamdaman niya noon. Pero hindi na sila pwedeng bumalik sa dati dahil para kay Joyce ay tapos na ang lahat sa kanila. Gustuhin man ni Joyce ang iyakapin sa Tristan na hindi niya ginawa dahil mas lamang ang sakit na nararamdaman niya. Lumipas pa ang mga araw at palagi siyang kinukulit ni Tristan. Sa totoo lang ay nagbabaon pa siya ng damit para hindi siya mapansin ito tuwing uwian na. Nakikita din niya na may dala itong bulaklak palagi. Alam niya na para iyon sa kanya pero nagtaka siya dahil araw ng Biyernes ay hindi na niya ito nakita pa. Siguro napagod na siya. Sad niya sa sarili. Buong araw ay naging abala siya sa trabaho. May staycation sila sa bahay ni Kay at hindi siya makakatanggi kaya nakisuyo siya kay Maya na ito na muna ang magbantay sa kanyang anak. Nang makauwi na siya ay may hindi siya inaasahang bisita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Joyce Ann sa kanyang ina. Anak, mag-usap naman tayo please. Pakausap nito sa kanya. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Hayaan niyo na lang po ako maging masaya. Dahil ang akala ko na ikaw ang lagi nandyan sa akin, pero ikaw ang nanakit sa akin. Anak, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Saan ni Laura sa kanyang anak? Natakot? Saan? Natakot ka na maging masaya ako? Dahil nakikita mo na mahal ako na Tristan? Bakit, Mom? Bakit sa lahat ikaw pa? Bakit? Puno ng hinanakit na tanong ni Joyce Ann sa kanyang ina. Anak, umiiyak na sambit ni Laura. Makakaalis ka na. At least lang, hayaan mo na lang ako. Dahil masaya na ako nakasama ang anak ko. At least lang, huwag ka nang pumunta dito. Sabi ni Joyce Ann sa kanyang ina. Anak, patawarin mo ako. Niyakap ni Laura si Joyce pero hindi man lang yumakap si Joyce pabalik. Masakit din ito para sa kanya pero hindi pa niya kaya sa ngayon. Hindi naman wala ang pagmamahal niya sa mommy niya pero hindi niya talaga kayang patawarin ito sa ngayon. Umalis na po kayo. Saad niya bago bumitaw at binuhat ang kanyang anak papasok sa silid niya. Doon, umiyak na umiyak si Joyce Ann. Alam niyang masama siyang anak at alam niya na darating din ang araw na mawawala ang lahat ng hinanakit niya dito. Dahil kahit balibaliktarin man niya ang mundo, ay ina niya pa rin ito at wala siya kung wala ito. Nakatulog na ang anak niya. Habang pinagmamasdan niya ito'y umiiyak siya. Ngayon pa lang sila magkakalayo. Hindi pa siya handa na ipakita ang anak niya dahil alam niya na pinsan pa rin ito ni Luke. At hanggang kaya niya itago kay Tristan si Riley ay gagawin niya. Maya, tawagan mo ako kapag may problema. Sorry ha, alam ko na mahirapan ka sa kanya. Sabi niya sa kaibigan niya. Okay lang sis, masaya ako nakasama ko siya. Mag-enjoy ka at huwag mo muna masyado isipin si Baby Riley dahil baka umiyak na umiyak. Nakangiti na ang saad ni Maya. Salamat talaga sis. Pasasalamat ni Joyce Ann at umalis na siya para pumunta sa bahay nila Kay. Nang nakarating si Joyce Ann ay nag-iyakan sila at nagyakapan. Sobrang namiss nila ang isa't isa. Masaya silang kumain ng dinner pero nang pumasok siya sa silid na para lang sa kanya ay nagulat siya dahil nakaupo si Tristan sa kama. Han, tawag nito sa kanya. Akmang lalabas sana si Joyce Ann pero nakalak na ang pintuan at hindi siya makalabas. Siguro plano mo to. Galit na ani Joyce kay Tristan. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Gawin mo ang lahat. Ilabas mo ang galit mo sa akin. Tatanggapin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako, Han.
Lumuhod ito sa harapan niya. Umiwas naman ang tingin si Joyce Ann dahil hindi niya kayang makita na lumuluhod sa harapan niya ang asawa niya. Tumayo ka dyan. Utos niya kay Tristan. Ayoko. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako kinakausap. Sagot naman ni Tristan sa kanya. Bakit? Kaya bang burahin ang pagluhod mo dyan ng lahat? Bakit sa tingin mo magiging okay na? Dahil sa pagluhod mo ay maaalis mo na ang sakit ng ginawa mo sa akin? Han, alam ko na kasalanan ko ang lahat at wala akong excuse sa mga ginawa ko. Pero sana hiyaan mo akong makabawi. Kasi mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Hindi ka magsisinungaling sa akin at sana nalaman mo man lang na hindi ako ang kasama mo. Alam mo ba yun? Ang sakit. Dahil hindi ako ang kasama mo. Hindi ako ang niyayakap at tinahalikan mo. Pagkatapos nalaman ko pa na kasunduan lang ang lahat sa atin. Minahal mo ba ako o pinaglaruan mo lang ako? Kasi kung mahal mo ako, sinabi mo sana sa akin ang lahat. Hindi ka sana nagsinungaling sa akin. Ang sakit lang dahil pinagkaisahan niyo ako. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ano bang ginawa ko para gawin niyo to sa akin? Umiiyak na Anya kay Tristan dahil bumalik ang lahat ng sakit at hindi na niya kayang pigilan pa ang mga luha. Niyakap ni Tristan ang legs niya at paulit-ulit itong humingi ng tawad sa kanya. Pero naging manhid siya at hindi niya alam kung mapapatawad pa niya ito. Bitawan mo ako! Sigaw niya dahil pinipilit siyang yakapin ni Tristan ng mahigpit. Pero sadyang malakas sa Tristan kaya walang nagawa si Joyce Ann kundi ang hayaan na lang ito. Pero never siyang yumakap pabalik. Dahil para kay Joyce ay hindi niya ito nais bigyan ng kahit na kaunting pag-asa. Sa wakas ay bumitaw na ito kaya pareho silang napaupo sa kama at nakabibingi ang katahimikan ng namagitan sa kanila. Tumingin si Joyce Ann sa orasan at nakita niya na mag-aalas 11 na ng gabi. Humiga siya at umiyak ng umiyak dahil namimiss na niya ang anak niya. Parang gusto na niyang umuwi. Biglang bumukas ang pintuan at niyaya na silang lumabas. Okay ka lang? Tanong ni Kay sa kanya. Hindi. Namimiss kong anak ko. Umiiyak na sagot niya. Gusto mo bang umuwi na? May hinahon na tanong ni Kay. Hindi, okay lang. Minsan lang naman ito. Alam ko na maintindihan ako ng baby ko at mabait siya. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Hindi ko alam ang nangyari sa inyo pero alam ko na magiging okay din ang lahat. Niyakap siya ni Kay kaya doon lalong umiyak si Joyce. Pinilit niya maging okay hanggang sa nakatulog na sila. Kinabukasan ay nagising si Joyce na nakayapo sa kanya si Tristan pero kaagad din niyang inalis ang kamay nito. Naligo sila at nagsaya at nang mag-uwian na ay kay Tristan nila siya pinasabay kaya bigla siya nag-alala. Saan kita ihatid? Tanong ni Tristan sa kanya. Hindi na natapos ni Joyce ang sasabihin niya dahil biglang may tumawag sa kanya. Hello, Maya? Bigla niyang nabitawan ang phone niya sa narinig niya mula sa kanyang kaibigan. What happened? Tanong ni Tristan sa kanya. Pilit na pinipigilan ni Joyce ang galit niya sa nalaman niya kaya nagpahatid siya kay Tristan sa sasakyan ng boss. Muntik na siyang hindi makapag-isip ng tama. Mabuti na lang dahil bigla niyang naisip na hindi pa pwede magkita ang mag-ama niya. Hinintay niya muna na makaalis ito bago siya sumakay sa jeep. Mas pinili niya mag-jeep dahil baka biglang bumalik si Tristan ay sundan siya. Nang makarating siya sa lugar ay diretso siyang pumasok sa loob ng bahay. Kaagad niya kinuha ang anak niya na hawak ng mommy niya. Anong karapatan niyo na kunin ang anak ko na walang permiso? Galit na tanong ni Joy sa kanyang ina. Anak, gusto ko lang namang makasama ang apo ko. Sagot naman ng mommy niya. Nang hindi nagpapaalam sa akin? Para ano? Dahil gusto niyo na pumunta pa ako dito? Ano ba talagang gusto niyo? Hindi na niya mapigilan ang sarili niya na sumigaw. Hindi na niya kayang itago ang galit niya at napagtaasan niya ng boses ang mommy niya. Hindi mo na iginalang ang mommy mo! Dumadagundong ang boses ni Sakto sa buong paligid. Bakit? Ginalang niyo rin ba ako? Kinuha niyo ang anak ko na hindi man lang nagpaalam sa akin. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Na kahit ang mommy mo ay napapagtaasan mo na ng boses? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Wow, move on? Parang ang dali lang. Parang wala lang. Ganun ba yun? Kung sa bagay, ikaw naman ang may gawa ng lahat ng ito. Masaya ka diba? Masaya ka na kinulong mo ako habang asawa ko nasa labas lang ng silid at kasama peking Joyce Ann.
Sa tingin mo ba, dapat maging masaya ako sa lahat ng ginawa mo sa akin? At ikaw din. Dapat ba napasalamat ako dahil nakaligtas ako kay Joseph? Tapos, pinapirma mo sa Tristan para ano? Para iwan niya ako? Kasi gusto mo na maging miserable din ang buhay kong kagaya mo? Biglang sinampal ni Sakto si Joyce. Tumingin naman ng masama si Joyce sa kanyang ama. Sige, saktan mo pa ako. Yun lang ba ang kaya mo? Sige, sampalin mo pa ako ulit. Utos niya sa ama niya. Akmang sasampalin siya ni Sakto na may biglang humarang sa gitna. Subukan mong pagbuhatan ulit ang kamay ang asawa ko. Ako nang makakalaban mo. May di inasabi na Tristan.